Simulan na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang topic po natin ay kakaiba, no? Ang reyna ng Sheba at ang paghahanap niya ng karunungan. Wala yata yung nagtanong nito, no? So, kung may mga tanong kayo sa Biblia, hindi nyo maintindihan, maunawaan, lapit lang po kayo sa akin para mapag-aralan po natin. Sa Bible study po namin, may isang kapatid na nagtanong, kilala niyo po ba yung reyna ng Sheba? No, sabi ko, alam ko na yun, narinig ko na yun, at nabasa ko na yun sa Biblia, pero hindi ko maalala sa ngayon dahil matagal ko nang nabasa pa yung Old Testament. Pero hayaan mo, babalikan natin at gagawa natin ng mensahe. At ito po yung mensahe na tanong niya kung sino si reyna ng Sheba, no? Okay, so kaya ito po ang ating pag-aralan. Ulitin ko, kung meron po sa inyo na may mga tanong patungkol sa Biblia na hindi nyo masyadong maintindihan, maunawaan, ang Biblia po ay nasulat para naintindihan natin. Kung may kaalaman at karunungan na inilihim ng Diyos na hindi po, para alamin pa natin, hindi na po natin sisiya sa atin dahil sabi nga sa Deuteronomy 29:29, hindi lahat ay ng kaalaman ng Diyos ay ibinigay sa atin. Kundi part of His knowledge ang pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. At yung part of His knowledge na yon, yun ang dapat natin siya sa atin at hanapin. No? So, sa umagang ito, pag-aaralan po natin kung ang topic natin ay ang reyna ng Sheba at ng paghahanap niya ng karunungan. No? Napakaganda. Nahanapin po natin ang karunungan ng Diyos. At tayo pong lahat ay inutusan ng Panginoon na hanapin ang karunungan. Iyon, no? At ito ay nilahad niya sa kanyang mga salita. Kaya dapat po nating hanapin. Now, maraming tao po nagmamalaki na matalino sila. No, maraming mga tao na sabi nila matalino sila, lahat alam nila. Pero ang tanong, saan ba talaga sila humahanap ng karunungan? No? Maraming iba na talagang paghanap ng karunungan ay nauwi sila sa minsan nagiging ganon, no? O minsan namamali ang doktrina nila, no? Pero pinakamalaga kung tayo naghahanap ng karunungan ay napakainam na sa salita ng Diyos natin ito hanapin. Sino po si reyna ng Sheba? Maikli lang po ito itong ating pag-aaral. Maikli lang po ito. So, kailangan po makinig tayo mabuti para hindi po tayo maabala, no? Sino po yung reyna ng Sheba? Ang reyna ng Sheba, siya po ay isang makapangyarihang babae, no? Na naglakbay mula pa sa malayo, no? Siya ang ehemplo ng taong handang magsakripisyo para lang mahanap ang karunungan at ang katotohanan. So, biruin nyo, itong reynang ito, bakit pinayagan ng Panginoon na mabasa natin sa Biblia o masulat sa Biblia? Wala siyang pangalan, hindi pinangalanan ng Diyos kung sino yung babaeng ito. Pero hindi na mahalaga kung sino siya, kung anong pangalan niya. Ang pinakamahalaga ay yung tinuro ng reynang ito sa bawat isa sa atin na napakahalaga. Dahil ang reynang ito na makapangyarihang babae, siya ay example ng taong handang magsakripisyo para malaman lang niya yung katotohanan at karunungan ng Diyos. She is willing to sacrifice yung layo ng lugar na pinanggalingan niya para lang malaman niya ang karunungan at katotohanan ng Diyos. So, nabanggit ko nga sa inyo, sino yung reynang ito? Wala man pangalan sa Bible o hindi man lang siya pinangangalanan, no? Pero, siya isang reyna mula sa mayamang kaharian sa Timog Arabia, no? Siya ay makapangyarihang pinuno, kilala sa kanyang kayamanan at karunungan. Kaya itong babaeng ito ay napakayaman. At kilala rin siya sa kanyang karunungan, so matalino rin siya. Nakita niya ang balita patungkol kay Solomon. Si Solomon ay napakatalinong tao, isang matalinong tao, at gusto niyang malaman kung
kung ano ang totoo patungkol kay Solomon na ito dahil balitang-balita ang karunungan ni Solomon. Okay, sino po ba si Solomon? May nakakilala po ba sa inyo dito kung sino si Solomon? Taas po ang kamay. Sino po si Solomon? Brother Jeff, parang bumubukas. Sige, tayo ka, Brother Jeff. Sino si Solomon? Ayan, tama po. Praise God, no? Si Solomon ay anak ni Haring David. Siya ang pumalit kay Haring David. Nang namatay si Haring David, siya po ang naging hari, no? So, kilalang-kilala po at natanyag si Haring Solomon sa Biblia at nung unang panahon doon sa kanilang kaharian at ibang kaharian, kumalat, natanyag ang katalinuhan ni Haring Solomon. Makikita po natin to sa unang hari, 3:16 hanggang 28. Isulat nyo na lang dahil sasaysay ko na lang, summarize ko, no? Si Haring Solomon ay napakatalino at dito sa kwentong ito, totoong nangyari po ito, tinatawag ito yung matalinong paghatol ni Solomon. Dahil may dalawang babae na patutot, ibig sabihin, nagbebenta ng aliw, pagpatutot. So magkasama sila sa isang bahay at itong dalawang babaeng ito ay parehong nanganak. Nauna yung isa, after 3 days, sumunod naman na nanganak yung isa. Magkasama silang sa isang bahay. So dalawa lang sila at yung kanilang dalawang anak na sanggol. Isang gabi, nagising yung babae at pagdededehin na niya yung kanyang anak. Pero laking gulat niya dahil nang pagdededehin na niya yung kanyang anak, nakita niya yung anak niya ay patay. Hello? Ano nangyari sa anak niya? Namatay. Pero nang buksan niya ang ilaw at nang makita niya, laking gulat niya na yung batang katabi niya ay hindi niya anak, kundi anak ng isang katabi niya. Naintindihan po ba natin? So, ang sabi niya dun sa babae, anak ko yan. Ang sabi na naman ng babae, hindi, yan ang anak mo. Itong anak ko. Ang anak ko ay buhay at ang anak mo ay patay. Pero alam na alam ng babae, yung isang babae, na yung anak niya ang buhay at yung anak ng babaeng ito ay patay. Na ang sabi niya, kinuha mo yung anak kong buhay at nilagay mo sa iyo at yung anak mong napatay na nadaganan mo sa iyong pagtulog. Hello? Kaya mga nanay, makinig kayo ha. Baka yung mga anak nyo sa sobrang sarap nyo matulog, nadaganan nyo na pala. Hello? Sister Desiree and Sister Eliza. No? Sabi, nadaganan mo sa iyong pagtulog. Kaya namatay ang iyong anak. At ang sabi nung babae, yan ang anak ko. Anak ko ay buhay, ang anak ko ay patay. Kaya itong dalawang ito ay pumaroon kay Solomon. Dahil hindi nila maintindihan, nagkakagulo sila, nagkakagalit sila, nagsisigawan sila, na laging sinasabi ng isa, ang anak ko ang buhay. Ang sasabi namang isa, hindi, ang anak mo ay patay, ang aking anak ay buhay. Kaya ano ginawa ni Solomon? Ito po ang ginawa niya. Ang sabi niya sa kanyang mga kawal, kumuha kayo ng sandata. Ayan. So nilabas yung malaking sandata, yung tabak. At sabi, amin na yung batang buhay. So kinuha yung batang buhay at tinaas ni Haring Solomon at ang sabi, narito, lahat kayong dalawang babae ay nagsasabi na ang anak nyo ay buhay, na ito ang anak nyo itong buhay at walang umaangkin sa anak niyang patay. Kaya ang sabi niya, narito, ang batang ito ay hahatiin ko para tig-isa kayo at wala nang problema. Hello? Naintindihan niyo po ba? So, sumigaw ang isang babae. Ang sabi, wag po! Wag po! Sige na po, ibigay niyo na lang po sa kanya yung buhay na bata. Wag lang pong mamatay ang aking anak. Tapos sabi naman ng isa, sige po, para walang mag-angkin, parehas kaming pantay. Sige po, hatiin niyo po. Alam niyo po, sabi ni Solomon, narito, lutas na ang problema. Ibigay ang bata
sa nagsasabing huwag patayin ang bata. Hello? Tama po? Ibig sabihin, at ang karunungang ito ay sumikat, nalathala, nalaman ng maraming kaharian dahil sa katalinuhan ni Solomon, nalaman ang totoong may-ari ng batang buhay. Siyempre, walang ina na magsasabing patayin ang bata. Dahil anak niya yon, kaya ang sabi niya, okay lang, paparaya na ako, ibigay niyo na lang po sa kanya. Mabuhay lang yung anak ko. Napakakahanga-hangang karunungan. Tama po? Tama po? At malalaman nyo kung kanino galing yung karunungan ito ni Solomon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, dahil nabalitaan ang katalinuhan at karunungan ni Solomon, nalaman din to ni Reyna Sheba. Kaya nagnais siya na makilala itong si Solomon at malaman niya kung totoo talaga ang karunungan na nasa kanya ay galing sa Diyos. Kaya siya yumahon mula sa malayong lugar, pumunta siya sa kaharian ni Haring Solomon na anak ni David at nagdala siya ng maraming regalo. Mababasa po natin yan sa unang mga hari. Nagdala siya ng maraming regalo, mamahaling pabango, mga ginto, mga mamahaling bato, mga spices at iba't iba pang mga bagay. Ngayon, ano yung matututunan natin dito sa bagay na ito? Number 1, ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos. Unang Hari 3, talatang 9. Ang karunungan ng Solomon ay hindi galing sa kanino man tao, kundi ang karunungan niya. At isa lang yun, yung sinaysay ko kaninang kwento, isa lang yun sa nagpapatunay na matalino, na may karunungan talaga si Solomon. Ang kanyang karunungan ay hindi galing sa sino man tao, kundi ang karunungan ni Solomon ay galing sa ating Panginoong Diyos. Unang Hari 3:9, ang sabi po dito ni Solomon, bigyan niyo po ako ng karunungan. Kailangan ko po para mapamahalaan ko, para sa mapamahalaan at magkaroon akong kakayahang kumilala ng mabuti at masama. So isang araw, dahil natuwa ang Diyos kay Solomon, tinanong siya ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanya, Solomon, humiling ka sa akin ng anumang bagay at ibibigay ko sa iyo. Ano kaya pagka kinausap kayo ng Diyos, ang sabi sa inyo ng Diyos, Alma, humiling ka sa akin ng anumang bagay at ibibigay ko sa iyo. Ano kaya sasagot mo? Oliver, humingi ka sa akin ng anumang bagay at ibibigay ko sa iyo. Narinig niya ang tinig ng Diyos na nagsabi, sapagkat nakapagbigay siya ng kaluguran sa Diyos, narinig niya ang tinig ng Diyos na nagsabi, humiling ka sa akin ng anumang bagay at ibibigay ko sa iyo. Hindi siya humiling ng kayamanan. No? Hindi siya humiling ng karangyaan. Kundi ang sabi sa talatang 9, ang hiniling ni Solomon ay karunungan. Karunungan. Sapagkat alam niya, dahil bilang hari, napakahirap maging hari. Kaya ang sabi niya, bigyan niyo na lang po ako ng karunungan upang mapamahalaan ko ang iyong bayan at magkaroon ako ng kakayanang malaman, kumilala ng mabuti at ng masama. Galing ano? Tama po ba? Tama po ba? So, hindi sukat akalain siguro ng ibang naroon sa palasyo na yun ang hihingi ni Solomon. Pero yun ang nasa puso niya. Ang hiniling niya yung kapakanan ng kanyang bayan. Kagaya nga nung kaninang kwento patungkol sa dalawang babae na nag-aagawan patungkol sa isang anak na buhay. So binigyan siya ng Diyos ng karunungan kung paano mag-decide kung ano yung mabuti at kung ano ang masama. Kaya yung tunay na karunungan ang hiniling niya sa Diyos. At yung karunungan ito na kanyang hiningi ay binigay sa kanya ng Panginoon.
So ang tunay na karunungan ay hindi lamang impormasyon, kundi ang tunay na karunungan, ito ay pagkilala sa Diyos. So ibig sabihin, ito yung totoong karunungan na natagpuan ni Solomon. Nakilala niya ang Diyos ng mabuti. Hello? Hello? So, ibig sabihin, pag hinihingi mong karunungan, ito ang ibig sabihin nun, makikilala mo ang Diyos ng mabuti. Ilan kaya sa atin ngayon, ang hindi humihingi sa Diyos ng milyon, kundi ang hinihingi mo ay makilala siya ng mabuti. Hello? Kasi pag hiningi mo na makilala ang Diyos ng mabuti, pwedeng ibigay niya yung bonus pwedeng ibigay niya na bonus sa iyo, yung mga biyaya at pagpapala, lahat ng ating pangangailangan. Siguro naman, naalala natin tayo sa East 33, seek ye first His kingdom, and all these things shall be added unto you. Pero mali maraming mga tao ngayon, even Christian, ang unang hinahanap ay, paano magkakapera? Paano yayaman? Hindi nila inuuna ang Diyos. Unahin mo munang hanapin ang Diyos. At pag inuna mo ang Diyos, kasabay noon, bonus na ibibigay sa iyo ng Diyos, ang lahat ng iyong pangangailangan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, ano ang kalooban ng Panginoon? Hanapin natin yung kaalaman at karunungang yaon. Seek and you will find. Ang sabi sa Biblia, maghanap ka at ikaw ay makakasumpong. Seek and you will find. Makikita mo, malalaman mo, maintindihan mo ang karunungan ng Diyos kung hahanapin mo. Kung papaano mo, sabi sa Book of Proverbs, kung papaano mo hinahanap ang kayamanan, gayon mo rin hanapin ang karunungan ng Diyos. Paano ba hinahanap ang kayamanan? Kung hinahanap mo ang kayamanan pero pinababayaan mo ang Diyos, hindi ka naghahanap ng matuwid. Tama? No? So hanapin mo, unahin mo muna ang Panginoon. Paano naghanap si Reyna Sheba? Si Reyna Sheba ay naghanap ng karunungan dahil naglakbay siya sa malayo, handa niyang pagbayaran ang halaga ng kanyang ginagawang paglalakbay sa malayo. Hindi niya alam kung gaano katagal ang paglalakbay dahil wala pa naman nung sasakyan na 4 wheels. No? Kamelyo ang karaniwang sasakyan noon, so ang bagal. Pero kahit malayo, kahit matagal ang biyahe, kahit malayo, handa siyang magbayad ng halaga. Makita lang niya at malaman lang niya yung karunungang ito na kay Haring Solomon. So mga kapatid, kung gusto natin magkaroon ng karunungan sa espiritual sa espiritual na kaparaanan o espiritual na karunungan, kailangan handa tayo magsakripisyo. Handa tayo na magsakripisyo ng ating oras, ng ating panahon, ng ating lakas sa pag-aaral at pananalangin para mahanap natin ang karunungang ito. Hello? Nagbibigay po ba tayo ng panahon para malaman natin yung karunungang ito? Tingin kayo dito. Nagsasakripisyo po ba kayo para mahanap yung karunungang ito? Lalo na ngayon, malamig. Walang pasok. Ano ginawa nyo ngayon nang walang pasok kayo? 1 linggong walang pasok. Sino mga kabataan dito nang wala kayong pasok, ang ginawa nyo? Nagbabad kayo sa presensya ng Diyos. Nagbabad kayo sa pagbabasa ng Biblia. Taas nga ang kamay. O, wag na. Hello! Gaano mo hinahanap yung karunungang ito? Hinahanap mo nga ba talaga? Si Reyna Sheba, handa siyang magbayad ng halaga para malaman lang at makita lang yung karunungan ng Diyos. Tayo, ano yung binabayad natin? Mas gusto pa natin matulog. Mas gusto pa nating magbabad sa ating mga cellphone. Ilang oras ang ginugugol mo sa cellphone?
Pero ilang oras ka nagbabasa ng Biblia? Hello? Hello? O ba't hindi kayo makatingin sa akin? Tingin kayo. Diba? Kung hinahanap mo talaga yung karunungan ito, masusumpungan mo. Sabi sa Proverbs 2, Kawikaan 2, 4 hanggang 5, kung hahanapin mo ito gaya ng pilak. Diba? Huwag ng pilak kasi noon pilak ang uso. Ngayon, kung maghahanap ka, kung hanapin mo ang karunungan ito, gaya ng paghahanap mo ng violet na pera. Diba? Maraming tao nakayuko pag naglalakad. Bakit? Baka makakita daw siya ng violet na papel eh. Diba? Kung paano mo hinahanap yung kayamanan, ganun din sana dapat hanapin ang karunungan. No? At tandaan mo, sinasabi sa Biblia, sa Proverbs 2, matatagpuan mo ang kaalaman tungkol sa Diyos kung hahanapin mo ito. Ba't hindi mo natatagpuan ang karunungan ng Diyos? Hindi mo naman kasi hinahanap eh. Tamad kang umattend ng Bible study. A-attend ngayong first Sunday. Sa second Sunday, absent. Third Sunday, a-attend. Tiyak. Fourth Sunday, absent. Kung hinahanap mo talaga ang karunungan ng Panginoon, ang kaalaman patungkol sa Kanyang salita, kapatid, siguro, lalo na kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, dapat buuin mo na isang buwan. First Sunday, second Sunday, third Sunday, fourth Sunday, nandito ka. Yun ang naghahanap ng karunungan. Kahit ang kabayaran, umuulan eh. Ano na bang ulan? Kahit konting ulan lang, absent ka na, pipiliin mo pa rin magtulog sa bahay. Paano ka na magiging matalino sa salita ng Diyos? Tapos hindi ka pa nagbabasa ng Biblia. Wala, nganga ka. Tama? Tama? Pag nalaman mo ang karunungan, magiging maayos ang paglakad mo sa buhay na ito. Kaya marami mga tao na papahamak dahil wala silang alam sa salita ng Diyos. Kaya marami mga tao ang mapupunta sa impyerno dahil wala silang alam patungkol sa salita ng Diyos. Amin po ba? Kung paano mo hinahanap ang salapi, kung paano mo hinahanap ang kayamanan, gayon mo hanapin ang Panginoon, ang Kanyang karunungan, ang Kanyang salita. Isang paalala, ito sa atin, mahalaga ang pusong naghahanap at nagpapasakop sa tunay na karunungan ng Diyos. Dapat masumpungan tayo talagang hinahanap natin ang karunungan ng Diyos. At ang karunungan ng Diyos na ito ay walang iba. Masusumpungan natin kay Kristo Jesus lamang. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ang karunungan ng Diyos, no? Ang karunungan ng Diyos ay walang hanggan at hindi matarok. Sa katunayan, ang karunungan ng Diyos ay walang hanggan, napakalawak ng karunungan ng Diyos. Hindi nating maabot minsan. Di ba yung mensahe nga nung linggo patungkol kay Jacob at Esau? Di ba ang tanong ng iba? At nasagot na natin yun nung linggo. Kaya dapat pakinggan po ninyo yung live stream natin last Sunday patungkol kay Jacob. Jacob and si Jacob at kay Esau. Di ba? Di ba ang tanong, bakit pinagpala ng Diyos si Jacob samantalang nagsinungaling siya? Nandaya siya. Huwag kayong mandadaya. Hindi ko inaakay kayo ng mandaya. Masama ang mandaya at masama magsinungaling. Pero bakit pinagpala ng Diyos itong si Jacob? Bagamat nandun siya sa kalagayang ganoon. Di ba napakalawak ng karunungan ng Diyos? Hindi natin naisip yun Pero ang Diyos, naisip ng Panginoon. Kinig kayo dito, meron ako naririnig na nagkikwentuhan. Hello? Please? Nakikinig po ba kayo? Nakikinig po ba tayo?
No? So napakalawak ng karunungan ng Diyos. Hindi natin minsan maabot. Romans 11, verse 33. Ang sabi po sa verse 33 ng Romans 11, o kalaliman ng mga kayamanan at karunungan at kaalaman ng Diyos. Napakalalim ng karunungan ng Diyos. Ngayon, kung hindi pa tayo mag-aaral, magbabasa, pag nagbasa kayo ng Biblia, huwag niyong basahin ng Biblia na parang nagbabasa lang kayo ng comics. Kundi mag-pray kayo, Lord, gusto kitang makilala. Gusto kong maunawaan ng iyong salita. Alam niyo, pag nag-pray kayo, mabubuksan ang iyong espiritual na mata. Madali niyong maiintindihan ang Biblia. Dati, nung bago-bago pa lang akong Kristiyano, wala akong maintindihan eh. Pero salamat sa Diyos, mula nung natutunan kong magbasa ng Biblia na may kasamang panalangin, nabuksan ang aking kaalaman patungkol sa kanyang salita. Gaya ni Job, inibig ko ang Biblia kaysa pagkain sa araw-araw na kinakain natin. Mas masarap ang Biblia. Mas masarap ang pagkain espiritual, ang salita ng Diyos, kaysa sa milk tea, kaysa sa pizza, kaysa sa inasal, kaysa sa spaghetti. Mas masarap ang salita ng Diyos. Natikman nyo na? Natikman nyo na? Kung ito'y babasahin nyo, nahanapin ang karunungan ng Diyos, malalaman nyo at mabubuksan isipan nyo, masasabi nyo, wow! Napakasarap ng salita ng Diyos. Naranasan ko pag nagbabasa ako ng Biblia, na iiyak ako. Bakit? Damandam ako yung pag-ibig ng Diyos. Ganun, pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos at hinahanap talaga yung karunungan niya, maiiyak kayo. Minsan naman mangingiti kayo, matatawa kayo. Napakaganda, napaka-exciting basahin ang Biblia. Hindi ito boring. Si Satanas lang nagsasabing boring ang Biblia. Si Satanas lang nagsasabi, hindi mo kayang basahin yan, hindi mo yan maiintindihan. Sinungaling si Satanas. Ayaw niyang ipabasa sa atin ang salita ng Diyos dahil pag nabasa natin ang salita ng Diyos na may kasamang hinahanap natin ang karunungan ng Panginoon, mabubuksan ang ating mga mata at lalo tayong susunod at magmamahal sa ating Panginoon. Dapat, pag kayo nagbasa ng Biblia o nakinig ng salita ng Diyos, ang maranasan nyo, lalo kayong magiging malapit sa Diyos. Lalo kayong nagnanais na sumunod sa Kanya. Lalo yung ninanais na mahalin siya. Yun ang bunga. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos na nagnanais ng karunungan na nagmumula sa Kanya. Naintindihan po ba natin? Praise God. Hindi natin lubos na maunawaan ang kapasyahan at lalo ng Diyos, pero laging perpekto ang salita ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Ang kaalaman natin ay limitado, pero ang kaalaman ng Diyos ay walang hanggan. So ano ang application nito? Sa buhay natin, sa gitna man ng mga pagsubok. Akala natin wala na tayong pag-asa, pero ibang karunungan ng Diyos. Makikita natin sa bandang huli, ito pala ang layunin ng Diyos, kaya nangyari ito sa akin. At matutuwa ka at masasabi mo, iba pala talaga ang karunungan ng Panginoon. Sabi sa Isaiah 55:8-9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. Napakataas ng pag-iisip ng Diyos. Hindi natin naisip na gano'n ang gagawin ng Panginoon. Kamangha-mangha, makapangyarihan ang karunungan ng Diyos. Masasabi mo, wow, amazing. I'm serving an amazing God. No? Pangalawa, ang karunungan ng Diyos ay makukuha ng taong nagtitiwala at humihingi sa Kanya. Okay, ano ang sabi ng Diyos? Makukuha daw natin ang karunungan ito kung tayo daw po ay nagtitiwala at humihingi sa Kanya. Alam niyo po ba na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi maramot?
Gusto niya tayong makilala natin siya. Gusto niya na maunawaan natin ang kanyang salita. Pero ang gusto lang ng Panginoon na maghanap tayo. Talagang nasain natin, hanapin, intindihin mabuti, at unawain natin ang kanyang mga salita. Lumapit tayo sa kanya. Lord, gusto kitang makilala. Mga kapatid, ito tingin kayo. Ipag-pray po ninyo araw-araw. Sabihin niyo sa Diyos, Lord, gusto kitang makilala pa ng lubusan. Alam niyo, pag makikilala niyo ang Panginoon ng lubusan, mamahalin niyo siya ng lubusan. Bakit? Ang pagmamahal mo sa Kanya ay kalahati lang ngayon. 1/4 lang. Gaano ba kalaki ang pagmamahal mo sa Diyos? Depende yun kung paano mo nakikilala ang Diyos. Bakit meron kayong kilala na para bang, wow, ba't ang taong to, mahal na mahal niya ang Diyos? Bakit? Kasi kilalang-kilala niya yung Diyos na kanya pinaglilingkuran. Kung kilala mo ang Diyos, lalaki ang pagmamahal mo sa Kanya. Kaya dapat kilalanin mo siya at ang kanyang karunungan at ang kanyang mga salita. Ang sabi, hindi siya maramot. Kung ikaw ay nagkukulang na unawa, sabi sa Santiago 1:15, Santiago 1:15, ngunit kung sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ito'y ibibigay ng Diyos sa Kanya. Kung ikaw'y nagkukulang ng karunungan, humingi ka sa Kanya at nagbibigay ang Panginoon ng karunungan. At ang karunungan ito ay magagamit mo araw-araw sa pagdidesisyon bilang nanay, bilang tatay, bilang manggagawa, bilang leader, bilang pastor, bilang mag-aaral. Magagamit mo yung karunungan ito araw-araw. Amen? Hindi ka magkakamali sa anumang desisyon. Dahil ang karunungan ay nagmumula sa Kanya. No? Okay. Next. Kawikaan 2:6. Proverbs 2:6. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, mula sa Kanyang bibig ay nanggagaling ang kaalaman at unawa. Saan daw nanggagaling karunungan at kaalaman? Mula sa Kanyang bibig. So, ito, ang Biblia ay salita ng Diyos, ito ang karunungan ng Diyos. So, read your Bible. No? Pangatlo, number 3, si Kristo ang pinakakapahayagan ng karunungan ng Diyos. Ito na nga, inihayag na ng Panginoon kung sino o sa kanino nanggagaling ang karunungan ito. Walang iba kundi kay Kristo Jesus. Sabihin natin lahat, Kristo Jesus. Kay Christ na pinaglilingkuran natin, na pinupuri natin sa lugar na ito, na pinasasalamatan natin sa Kanya. Nagmula ang karunungan ito. Si Kristo ang pinakakapahayagan ng karunungan ito. Kolosas 2:3. Kay Kristo ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. So si Yesu Kristo ang katuparan ng plano ng Diyos. So kung gusto mo talaga maging tunay na marunong, no? Kilalanin mo si Kristo sapagkat sa Kanya nagmumula ang karunungan at kaalaman. Amen? Kilalanin mo si Jesus. Seek Him. Kung paano mo hinahanap ang alahas, ginto, ang perlas, ang kayamanan, gayon mo hanapin si Kristo sapagkat sa Kanya natatagpuan ang karunungan. Amen? Okay. So, si Jesus Christ is greater than Solomon. Basahin natin Mateo 12:42. Mateo 12, talatang 42. Panghuli na po ito. Mateo 12, talatang 42. Binanggit dito ang pangalan ni Reyna Sheba. Sabi diyan sa verse 32. Sino mang, Mateo 12:42. Sa araw na yon, sasaksirin ang Reyna ng Sheba laban sa lahing ito. Yan, basahin natin. Magbabangon sa paghukom ang Reyna ng Timugan
o Reyna Sheba na kasama ng lahing ito. At ito'y hahatulan sapagkat siya'y nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. At narito, dito may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Ibig sabihin, si Reyna Sheba naglakbay ng malayong lugar para mahanap lamang ang karunungan ni Solomon. At natagpuan po ba ni Reyna Sheba ang karunungan ni Solomon? Nang mag-usap sa sila ni Solomon, nang ipakita ni Solomon yung kagandahan ng kanyang kaharian, nagulat siya sapagkat yung balita ay kalahati lang ng katotohanan o ng reality. Sabi niya, wow, masigit na dakila sa personal. At ang karunungan ni Solomon ay tunay na napakarunong niya. Ang karunungan ni Solomon ay nanggaling kanino? Sa Diyos. Pero ang sabi diyan sa verse 42 ng Matthew 12, sabi niya, samantala mga tao ng Israel ay di kumikilala sa anak ng Diyos, higit pa kay Solomon. Sino ang higit kay Solomon ang karunungan? Masigit kay Solomon ang kapangyarihan o ang karunungan. Sino po yun? Walang iba, kundi si Jesucristo. Jesus Christ is greater than Solomon. Kung ang Reyna ng Sheba ay humanga sa karunungan ni Solomon, pero pinakikilala sa Matthew 12:42 at Luke 11, verse 31, na mayroong mas dakila kay Solomon. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa Colosas 2:2-3, kay Kristo na siyang kinatatagpuan ng lahat ng kayamanan, karunungan, at kaalaman. Okay. Last, panghuli. Gusto ko sa inyong sabihin. Ito ay hamon sa ating lahat. Magtiwala tayo sa karunungan ng Diyos. Kahit minsan, hindi mo naunawaan ang nangyayari. Bawa, sa buhay mo, may mga pagkakataon na hindi mo naunawaan ang nangyayari. Hindi maganda, hindi tama para sa iyo yung nangyayari, pero magtiwala ka lang sa karunungan ng Diyos. Amen? Amen? May mga tao, pag dumating ang pagsubok sa kanila, akala na dead end na yun. Lord, dead end na to. Wala na mangyayari sa buhay ko. Wala na, patay na ako. Wala na, hindi na ako aasenso. Wala na. Papunta na yung buhay ko sa kawalan. Pero hindi mo alam kung magtitiwala ka lang sa Diyos at sa karunungan ng Diyos, makikita mo ang gagawing pagliligtas ng Diyos sa buhay mo. At masasabi mo, iba ang karunungan ng Diyos. Ibang mag-isip ang Panginoon. Diba? Sa ngayon, nagdudusa ka, bakit nangyari sa akin to? Bakit nangyari sa buhay namin to? Pero sa dulo pala nun, may dahilan kung bakit nangyari. Sa'yo ang bagay na yun, kundi para pa rin sa'yo. Ikabubuti mo ang dahilan ng Diyos. Iba ang karunungan ng ating Panginoon. Amen? So magtiwala lang tayo kahit ngayon hindi mo pa alam kung ano yung nangyayari sa'yo. Hindi mo alam kung bakit ganun. Huwag mo sisihin ang Diyos. Magtiwala ka lang sa Panginoon. May mabuting bagay na ilalabas yung problema na yan. May mabuting bagay na ilalabas yung pagsubok na yan. May mabuting bagay na ilalabas yung sakit at karamdaman na yan. Mabuti ang Diyos, marunong ang Diyos, higit sa lahat. Amen? Pangalawa, humingi ng karunungan sa Diyos araw-araw sa pamamagitan ng pananalangin. Dapat araw-araw hinihingi nyo yan, Lord. Give me wisdom. Tulungan mong matagpuan kong karunungan iyon. Karunungan mula sa iyong salita. Tulungan mo kong maintindihan ko ang iyong mga salita, ang karunungan ito. Walang sino man makakadaig sa atin kapag meron tayong karunungan na nagmumula sa Diyos. Amen? Kahit si Satanas, hindi ka madadaig pag meron kang karunungan
naggaling sa Diyos. At walang makakadaya sa'yo pag may karunungan ka nagmumula sa Panginoon. So araw-araw, hilingin mo yan, Lord, tulungan mo akong maging madunong sa iyong mga salita. Gawin mo akong maalam patungkol sa iyo. Makilala pa kita ng lubusan. No? Wag kung ano-ano yung hinihingi natin. Napakababaw lang ng mga hinihingi nyo minsan eh. Lord, makarating ako sa Hong Kong. Lord, makarating po ako sa Singapore. Ang babaw naman. Hello? Humingi kayo ng madadala kayo sa langit. Amen? Lord, tulungan mo makilala kita ng lubusan para mahalin kita ng lubusan. At kung nakilala mo ang Panginoon, i-share mo sa iba kung ano yung nalaman mo at nakita mo sa karunungan ng Diyos at karunungan ng kanyang mga salita. Amen? Pangatlo, no, si Kristo. Si Jesucristo, siya po ang sentro ng lahat, no? Kilalanin natin si Kristo sapagkat siya ang sentro ng lahat ng kaalaman at ng plano ng Diyos. Kung gusto mong malaman ang kaalaman ng Diyos at ang plano ng Diyos sa buhay mo, kilalanin mo si Kristo. At maiintindihan mo at maunawaan mo kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. Mga kabataan, makinig kayo. Lahat ng narito, makinig tayo. Tandaan nyo, may mabuting plano ang Diyos sa inyo, sa ating lahat. Sabihin mo muna sa mga katabi mo, kaliwat, kanan, sabi mo, Brad, sis, may mabuting plano ang Diyos sa buhay mo. Ayan. May mabuting plano ang Diyos sa buhay mo. At paano mo makikita yung plano ng Diyos na mabuti sa buhay mo? Hanapin mo si Kristo. Sapagkat nasa Kanya, no? Nasa Kanya ang kaalaman at ang plano ng Diyos. At pang-apat, read your Bible and hear God's Word in our live stream. Magbasa kayo ng Biblia. Kung gusto nyo hanapin ang karunungan na nasumpungan, higit sa karunungan na nasumpungan ni Reyna Sheba, magbasa tayo ng Biblia araw-araw. Mag-devotion tayo araw-araw. Araw-araw. Hello? Magkaroon kayo ng tawag dito, i-challenge nyo yung sarili nyo. Hindi ko to utos, kundi nasa inyo yan kung gagawin nyo, pero maganda gawin nyo. Magkaroon kayo ng challenge na bago kayo kumain ng breakfast, magbasa muna kayo ng Biblia. Amen? Sikapin nyo, magbasa kayo ng Biblia, kahit isang chapter lang, bago kayo kumain. No? Magbasa kayo, manalangin kayo, at alam nyo, magiging maayos ang buong araw nyo pag sinumulan nyo na nagbibigay ng panahon para sa ating Panginoon. No? Makinig tayo ng Word of God every Sunday. Huwag na kayong umabsent. Makinig kayo ng salita ng Diyos. Dahil napakahalaga ng salita ng Panginoon. At panguli, kung hindi man kayo makapakinig dito sa ating gawain, manood kayo ng ating live stream. Makinig kayo ng ating live stream. May live stream po tayo. May pag-aaral po tayo ng salita ng Diyos every Monday. Kami po ni Pastor Froilan na nagtuturo doon. Yung Bible School online. Kung gusto nyo sumama sa amin, pwede po. Hanapin nyo po yung Bible School, JTTLC Bible School online. Nagtuturo po kami doon ng salita ng Diyos about bibliology and evangelism. No? Makinig po kayo. Miyerkules, meron tayong live stream din tuwing Miyerkules, 6:30. Yung Bible School online, alas 7 ng gabi. Yung Wednesday service natin, 6:30 ng gabi. No? Every Wednesday. At panghuli, at pangatlo, Friday. Meron tayong gawain every Friday. Nagtuturo po dyan yung ating mga Bible teachers. 6:30 in the evening. At linggo, 9 o'clock in the morning, meron po tayong mga live stream. Kahit nanood, nakapakinig na kayo, kahit nandito kayo, pwede niyo naman uling-ulitin.
Ako, lagi ko pong inuulit yung mga salita ng Diyos na napapakinggan po natin. No? Kaya, mas tumitimo sa puso pag inuulit ang salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong ay ito, panghuli. Tayo ba ay naghahanap talaga kay Kristo? Tayo ba ay naghahanap talaga ng karunungan? Alam ng Diyos yan. Hanapin natin ang Diyos. Hanapin natin si Kristo. Hanapin natin ang karunungan ito. Handa ba tayo magsakripisyo para sa karunungan mula sa salita ng Diyos? Kung handa ka magsakripisyo, lagi tuwing linggo dapat nandito ka. Rain or shine. Salamat sa Diyos dahil wala namang baha dito sa Baliwag eh. Di ba? O, wag lang mangyari na baha talaga. Pero kung rain lang, umulan, bumagyo, tuloy ang gawain ng Panginoon. Pagpahalagahan natin ang katotohanan ng kayamanan ng salita ng Diyos kaysa sa kayamanan ng mundong ito. Wala tayong mapapala sa kayamanan ng mundong ito. Ang kayamanan ng mundong ito ay hanggang panlupa lamang. Maganda kung meron tayo nun, salamat sa Diyos. Pero wag nating unahin hanapin yon, kundi ang unahin nating hanapin ay ang karunungan ng Panginoon. No? So mga kapatid, mula sa umagang ito, magsikap po tayo na hanapin ang karunungan ng Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga salita. Unahin po natin siya. Put God first and His Word in everything. At makikita nyo, madali kayong lalago sa inyong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen?